Good morning mga ko. Nagbabalik po tayo sa panibagong vlog at sa araw na ito ay bablog tayo patungkol sa pagbibigay ng gabay sa inyo sa pagpili ng tamang motorsiklo na atin pong sasakyan at araw-araw maging kapartner sa trabaho sa buhay. Ano po? Wala na pong paligoy-ligoy. Unahin natin itong chain type. Ano po? Belt at chain type. Pag-usapan po natin 'yan. Pero unahin natin itong chain type. Ito yung ginagamit ko, si XRM Motard FI125. Bakit po ito ang pinili ko? Una, considering the budget. Budget friendly po ang mga chain type. Ito po ay nasa 70, magkano ang bill ko dito? 70 something, 70 plus, nalimutan ko na. Parang 87 yata baga. Oo, 78, 77, ganun. Basta nalimutan ko na. December lang nalimutan agad. So hindi ko kaya yung belt type, pan belt ang gamit. At dahil nga may kamahalan 100 plus, ito less than 100 ang ganitong mga chain type. At ikalawa ay yung kanyang purpose. Hindi pwede ang sa terrain ng matutubig ang mga belt type. Pag pinasok po ng belt, ayan, hindi yan iikot. At pag pinasok po yung makikita, mamaya ko didiscuss. Itong advantage po muna ito ang didiscuss ko. Kahit pasukin siya ng tubig dito, huwag lang yung spark plug nya na pasukin, selyado naman. O akayin mo na lang po, pwede. Mamaya, hindi siya comparable do sa hindi po pwede doon yung mga pan belt kasi may yung nya, air cleaner na papasok yun. At itong pan belt, pag napasok hindi nga anda, patutoy yung impact. Original pa itong chain nito, napaka liit, napaka durable, napaka tibay. So yun po, budget. Ang una ay budget po. Ikalawa yung purpose. Ang terrain ko ay lagi sa area sa mga IP community ay tumatawid po ng baha. Purpose, budget, purpose, yun po ang aking reason. At pangatlo po yung maintenance. Napakadaling i-maintain ito. Pag naputol, kaya mo siyang palitan. Pwede ka magbaon sa area ng pamalit, unlike doon sa pan belt. Talagang aakayin mo yan, dadali mo sa mekaniko. At napakamura ng maintenance po nito, 250 lang compared doon, mamaya natin pag-usapan sa kabila. So ito ay pag pinalitan mo, tumatagal ng more than 6 months na sa pag-aalaga mo. Kung original ang binili mo, dapat set ang binili mo. So ganun siya ka efficient itong mura na, matibay pa, all purpose pa. Pwede siyang, pero kung kung kaya ng budget mo, bumili ka rin ng pan belt pang city driving. City driving ang setting po niya. Pakita ko sa inyo yung Kawasaki ng tatay ko. So ayan, ito yung Kawasaki Barako ng tatay ko, chain type din yan. At itong ginagamit ko sa ministry. Kung pinalitan mo ng cover, mas matipid, hindi nababasa. Yung yun ang weakness nito yung pag nababasa, kinakalawang at naaluag agad, madali ka magpalit. Mura lang naman ang kadena. Kaya nga set din siya. Nasa 500 plus ang set niyan. Ito naman yung sa kuya ko, kita nyo, pinalitan niya ng stainless. Barako din yan, Kawasaki Barako. Ganyan siya, nasabi niya, pagka maintain mo ng ganyan, tatagal ang kadena mo, original man o hindi. So pag-usapan naman natin itong pan belt. Ang pan belt po ay pag-usapan natin advantage, siya, yun nga po palang chain type ay usually ay matipid sa gasolina. Dahil mostly sa chain type ay carburetor type. Wala kang makikita halos dyan na yung bomba lang ng bomba. Lahat po yan ay may cambio at siya, carburetor type. So ang naman po, ang chain type, ang tao dito pan belt type po ay makikita mo na napaka gastos sa parang less lang yung niya. Napakasarap niya i-drive, yun ang advantage sa napakagandang i-drive. Dahil nga siya, yung parang lang yan automatic, parang gano'n. Mga automatic po yan, cambio lang ng cambio. Pero humanda ka na agad, discuss ko na agad yung negative niyan. Humanda ka na sa panggasolina dahil bomba ng bomba, hindi control ng carburetor yan. Talagang bulsa mo magkocontrol
at kamay mo sa pagpisil ng salinyador. So yun po yung disadvantage. At silyado man yung kanyang fan belt, pag napasok ng tubig, hindi talaga aandar. Ilang minuto lang naman, ikot siya ng ikot, mag-iinit yun hanggang sa matuyo. Pag natuyo, andar na ulit. Nasa 4,000 km, kailangan mo na magpalit. Ang disadvantage po niya, itong mga chain type kasi ay napuputol. Ito namang napuputol din, nawo-worn siya, nalalamog. At po pwede siyang biglang maputol at mawala. Ang disadvantage nitong mga tawag dito, fan belt type ay pag nasira sa kalye, sa area, kailangan mo akayin at dalhin mo sa mekaniko, sapagkat walang mekaniko sa bukid niyan, usually sa talyer. At napakamahal po, 250 ang labor niyan. Sa nakita ko, sa naglilinis pa lang yun, wala. Bukod pa yung mga pyesa ang papalitan. Comment nyo below kung magkano yung pyesa sa pagpapalit ng fan belt at iba pang mga accessories sa loob, mga materyales sa loob na pinapalitan. Wala pa akong idea dyan, pero yung nakita ko sa talyer, disclaimer tayo, hindi tayo mekaniko, tayo nagbibigay lang ng wisdom sa ating mga kawaw na riders. At yun nga, super costly sa mga riders kapag yan ang pinili mo. Maporma lang siya, pero mag-isip-isip ka kung kaya ng budget mo at handa ka sa risk. Pagka ang prevention doon is bago pa wag mo nang antayin yung 4,000 kilometers, magpalit ka ng maganda, original laging fan belt. Pagka mahinang klase, fake yung nabili mo, ay talagang pahihirapan ka, madali masira at pwede ka ma-aksidente doon sa mga fan belt type. So nawa ako nakapagbigay sa inyo ng kalaman. Kung kulang ay pakidagdagan na lang sa comment section. Napakamahal ng fan belt type pagka pero kung sanay ka na sa bulsa, wala namang problema. Nagalang natin ang desisyon, pili nyo yan, pinili ko ito, depende sa purpose, at depende sa lugar na paggagamitan ng bihikulo o motorsiklo. God bless sa inyo pagpili, naman ang inyong pili nyo po yan, nagabayan ko po kayo, nabigyan ng wisdom sa panonood nyo ng video ito. Thank you for watching, God bless everyone. See you sa next nating video.